Good day mga ka-sports natin dyan. PVL All Filipino Conference 2025 MVP Race. May listahan na nga tayo ng kanilang rankings, mga players na umangat sa kanilang performance. Makikilala na nga ninyo ang mga players na umaribas ang kanilang kagalingan sa kanilang naging games. At sa kasalukuyan, top 10 nga ang ating pag-uusapan na nasa listahan natin na nag-aagawan sa isang award na pinakamahalaga, ang MVP ngayon conference. Sino kaya ang matagumpay na makakasungkit ng awards na yan? Pero syempre, marami ang mga players na nag-uunahan nga para masungkit ang kanilang inaasam-asam na special awards na yan. Pag-uusapan na natin at kikilatisin natin ang ating top 10 MVP rankings sa PVL All Filipino Conference 2025. Batay nga to sa naging performance nila ng mga nakaraan games hanggang sa kasalukuyan. Ang inyo na bang iniidolo ang kasama sa MVP ranking? Well, magugulat kayo dahil malaki ang pinagbago ngayon pagdating nga sa MVP rankings. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sundan nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para makilala na ninyo ang ating top 10 na mga umangat at pasok sa listahan para sa MVP ranking. Pero syempre, bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Top 10 Women's Volleyball pagdating sa PVL, mga umangat at may tsansa na makuha ang MVP award. Narito na. Sino-sino ba ang inyong mga hinahangaan para nga makakuha ng awards na ito? Unahin na natin dyan ang pasok sa number 10, ang ating Queen Barbie Ivy Lacsina at ang ating Darna Queen Gemma Galanza. Pasok nga sila ngayon sa rankings at nasa top 10 nga itong si Ibiang at si Galanza. Sino sa kanilang dalawa ang makakasungkit ng MVP awards? Si Ibiang ba o si Galanza? Comment nyo na yun sa baba kung para sa inyo sino sa kanilang dalawa ang mas angat. Pero sa kasalukuyan, tayo nga sila para sa MVP ranking at nasa top 10 sila. Kinakailangan magdoble effort nga sila dahil medyo malayo nga ang kanilang rankings. Samantalang pasok naman sa top 9 ang ating MV Fons. Si Bernadette Fons, kahit limited lang ang kanyang pasok pagdating sa Creamline Cool Smashers at madalas nga ay nababangko pa ito, pero kitang-kita natin na sumabit pa rin ang kanyang pangalan sa MVP ranking at nasa top 9 nga itong si MV Fons. Magaling naman talaga itong si Bernadette Fons at karapat-dapat naman talaga na mapasama siya. Kung binabad lang to ni Coach Sherwin Meneses, baka nasa rank number 1 uli siya. Malayo man ang ranking ngayon na MV Fons, pero kayang-kaya niya pa rin humabol dahil pagdating sa quarterfinal ay aariba na ang ating MV Fons. Pasok naman sa rank number 8 ang ating Kaya Rapper Mintilla. Kitang-kita naman natin na talagang maganda rin ang kanyang performance at siya rin ang bumuhat ng Next Led Chameleons, pero malabong makuha niya ang MVP award dahil hindi nga sila makakapasok sa semifinals. Samantalang nasa rank number 7 naman itong si Ara Galang. Kitang-kita naman natin na bumalik na rin ang angking kagalingan ni Ara Galang. Ang kanyang performance ay talagang umaangat rin. Kitang-kita rin natin na siya rin ang pag-asa ng Cherry Tigo para nga maipanalo nila ang laban. Matagal-tagal na rin na hindi nagkakaroon ng MVP award itong si Ara Galang. Baka ngayong conference ay siya na rin ang makakuha, pero nasa rank number 7 lamang siya. Pagdating naman sa rank number 6, pasok naman itong si Vanny Gundler. Kitang-kita rin natin na itong si Gundler ay gumanda rin ang kanyang performance matapos nga mawala itong si Ces Molina. Ay pinaninindigan naman ni Vanny Gundler na karapat-dapat nga siya na hirangin rin para
sa mga pinakamagaling sa Signal HD Spikers. At patunay lang to na magaling talaga si Gander dahil pasok nga siya sa rank number 6. Sana ay magka-awards na nga siya. Samantalang pasok naman sa rank number 5 ang ating Myla Pablo. Si Myla Pablo ay isa rin sa mga bangko noon, pero ngayon eto na, ibinabad na rin siya ng Japanese coach nila at gumanda nga ang laro rin ng ating Myla Pablo, kung kaya pasok nga siya sa rank number 5 para sa MVP ranking. Magaling naman talaga yun si Myla Pablo at aasahan natin na manggugulat pa ang kupunan ni Myla Pablo. Syempre hindi lang si Myla Pablo dyan ang kasama, narito naman si Trisha Tubu, kung saan ito naman ay galing sa Farm Fresh Foxy. Sayang nga lang dahil if ever na magaling man siya, hindi niya rin makukuha ang award na MVP dahil alam naman natin na ang nagkakaroon ng award na MVP yun mga pasok nga sa semifinals at dapat kasama talaga sila sa top 4. Pero kapag nalaglag nga ang Farm Fresh ay sorry na lang, kahit magaling si Tubo ay hindi niya makukuha ang kanyang MVP award. Nasa rank number 3 naman ang ating Sisi Rundina. Si Rundina ay isa sa mga bumubuhat ng team ng Choco Mucho. Kitang-kita naman natin na talagang todo bigay na, todo hataw itong si Rundina, lalo at patapos na nga ang game sa VVL at maganda ang kanyang naging performance, kung kaya nasa rank number 3 nga siya. Muli na naman bang makakasungkit ng MVP award ang ating si Rundina? Well, hindi malayong mangyari to kapag nakapasok nga sila sa top 4. At samantalang pasok naman sa rank number 2 ang magaling na galing naman sa Petrogas Angels. Ito yung kasama ni Myla Pablo. Kanina kasi sabi natin si Myla Pablo lang, pero eto naman ang ating Brock Van Sickle ay muling nagbabalik. Nasa rank number 2 nga si Brock Van Sickle. Dati na rin siyang nagkaroon ng MVP award pagdating nga dito sa Pinas, at eto na ba ang pangalawang pagkakataon para makuha niya or masungkit niya ang MVP awards dahil mataas nga ang kanyang ranking. Well, hindi naman tayo magugulat dahil magaling naman talaga si Brock Van Sickle. Opensa at depensa ay meron ito at magaling pa nga ito na spikers. Samantalang nasa rank number 2 man siya, close naman ang kanyang record para sa nasa rank number 1. At malaki talaga ang tsansa na masungkit ni Brock Van Sickle ang MVP award. Pero nasa rank number 1 nga ang ating Savannah Davison. Grabe rin naman talaga kasi ang ipinakita ni Davison sa kanyang games. Talagang level up ang kanyang performance. Ang team nga ni Savannah Davison ang unang nakatalo sa Creamline Cool Smashers pagdating sa VVL All Filipino Conference 2025. Sila nga ang nakadungis ng record ng CCS, kung kaya naging malaki tong issue at mukhang buwaba raw di umano ang naging performance ng nasabi nating Creamline. Pero gayunpaman, itong ranking na ito para sa MVP race ay maaari pa itong mabago. Depende sa kanilang magiging galawan sa loob ng court, pero sa ngayon sila muna nga ang mga umariba sa kagalingan pagdating sa kanilang performance at may pag-asa nga na masungkit ang MVP award. Sa tingin nyo, sino ang makakasungkit? Comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball, at para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.